the Christ my Lord, the only way to meet my God. Jesus is the Christ my Lord, He washed away my sins for me. Jesus is the Christ my Lord, the darkness crumbles at His name. Jesus is the Christ my Lord, King of kings I will proclaim. Jesus is Christ. Mag-ingat sa kasinungalingan at pagkukunwari na nagtatago sa likod ng maskara ng kautusan. Sinabi ni Jesus, "Kayong mga Pariseo, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob ninyo ay puno ng kasakiman at kasamaan. Mga mangmang, hindi ba ang gumawa ng labas ang gumawa rin ng loob? Ibigay ninyo sa mahihirap ang nasa loob, at magiging malinis ang lahat para sa inyo." Lucas 11:39-41. Isang araw, inanyayahan ng isang Pariseyong nakasuot ng napakagandang damit si Jesus sa kanyang bahay para mananghalian. Noong panahong iyon, ginagalang ng mga Hudyo ang mga Pariseyo bilang mga debotong mananampalataya na mahusay maglingkod sa Diyos at masusing sumusunod sa mga tuntunin ng kautusan. Naganda ang Pariseo ng napakasasarap na pagkain para kay Jesus na kanyang inimbitahan sa kanyang tahanan. Ngunit nang malapit ng kumain si Jesus, mupo siya sa hapag nang hindi muna naguhugas ng kanyang mga kamay. Nang makita ito ng Pariseo, biglang nagbago ang kanyang tingin. Kakaiba naman ang taong ito, kumakain ng hindi man lamang naguhugas ng kamay. Sa ganitong paraan, bagaman sa kanyang kalooban ay mariing kinondena ng Pariseo si Jesus dahil hindi siya naghugas ng kamay bago kumain. Ngunit sa panlabas naman ay nagkunwari siyang magalang. Maingat na sinusunod ng mga Pariseo ang mga tuntunin at mga seremonya ng kautusan. Hinuhugasan pa nila ng mabuti ang kanilang mga kamay ng mahigit 100 beses sa isang araw. Ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng nakakatakot na kasakiman, kasamaan, kasinungalingan at pagkukunwari na maganda lamang sa panlabas. Nakita niya ang kakaibang palihim na tingin ng Pariseo at ang baluktot na iniisip nito sa kanyang puso. Kaya sinabi niya, "Kayong mga hangal, ano ang silbi ng paglilinis lamang ninyo sa labas ng tasa at pinggan, samantalang ang inyong mga puso ay puno ng kasakiman at masasamang isip? Ang Diyos na lumikha ng panlabas na anyo ay siya ring lumikha ng kaibuturan ng inyong puso." Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Hindi sapat ang pagkukunwaring mabuti at banal lamang sa labas, para lang kayong may suot ng nakakatakot na damit ng relihiyon at maskara ng kautusan na tinatakpan ang tunay na laman ng inyong puso. Pinagmamalaki ninyong sumasamba kayo at maingat na nagbibigay ng ikapu sa Diyos, pero nakalimutan ninyo ang pinakamahalagang bagay, ang katarungan ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos." Tulad ng mga Pariseo, maaaring magsuot ang isang tao ng damit ng relihiyon, magmukhang maka-Diyos, tumanggap ng papuri mula sa iba, maupo sa matataas na lugar, at ipagmalaki ang kanyang sarili. Ngunit, kung ang kanyang tuyong kaluluwa ay hindi tatanggap sa ipinangakong binhi ng babae sa Genesis 3:15, ang Mesyas, si Kristo, hindi niya matatanggap ang kaligtasan at mananatili siya sa ilalim ng sumpa. Kaya dapat tayong lumabas sa ganitong relihiyosong pamumuhay at tanggapin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Itinuturo sa atin ng talata ngayon, Lucas 11:37-54, na mag-ingat sa kasinungalingan at pagkukunwari na nagtatago sa likod ng maskara ng kautusan. Dapat nating lubusang alisin ang maskara ng kautusan, ang pagpapanggap na mahal natin ng Diyos, nananampalataya tayo, at na malinis tayo sa panlabas lamang. Kapag tinutularan natin ang mga Pariseo at sinusubukan nating maging matuwid sa sarili nating lakas, maaaring matuyo ang ating mga kaluluwa.
hindi na natin maramdaman ang katarungan ng Diyos, ang pag-ibig na ipinapakita ni Kristo sa krus, at ang biyaya ng Diyos. Ano nga ba ang pangunahing mensahe ng buong Biblia? Dahil sa orihinal na kasalanan na nagsimula sa Genesis 3, naging alipin tayo ng kasalanan. Ngunit, upang iligtas tayo, dumating ang ipinangakong binhi ng babae sa Genesis 3:15. Ang Mesyas, si Jesucristo, siyang nagbuhos ng kanyang dugo sa krus bilang kapalit natin at ipinakita ang kanyang ganap na pag-ibig upang tayo ay maligtas. Genesis 3:15. Ang binhi ng babae si Jesucristo, ang ulo ni Satanas dinurog at tuluyang winasak. Yap! Inilagay ng Diyos sa ating mga puso ang tipan ng Genesis 3:15, ang pag-ibig ni Kristo. Ito ang kaligtasan at kailangang tanggapin ito ng bawat isa. Ngayon ay malinaw na nating naunawaan na hindi tayo naliligtas dahil lamang sa pagpapakitang makadiyos sa panlabas, pagpapanggap na nanampalataya sa Diyos, o pagsunod sa mabuting asal. Ang tunay na kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Kaya ngayong araw, kung tunay nating nararamdaman sa ating puso ang pag-ibig ni Jesucristo, ang anak ng Diyos na ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang pagtubos sa krus, at kung sa ating isipan ay patuloy nating ipinapahayag, si Jesus ang Kristo, darating sa atin ang biyaya ng Diyos. Sabay-sabay nating ipahayag ang 7-second miracle. Si Jesus ang Kristo. Tayo ay anak ng Diyos. Ang lahat ng mga problema ay tapos na. Diablo, umalis ka. Kapuspusan ng banal na espiritu. Pag-ebanghelyo sa Pilipinas at sa buong mundo. Maligayang Pasko! Ngunit, kailangan nating maunawaan ito. Tulad ng mga Pariseo, ang orihinal na kasalanan ng Genesis 3, ang Nephilim ng Genesis 6 at ang Tore ng Babel ng Genesis 11 ay parang ahas na nakapulupot sa ating kalooban. Paano nga ba kumikilos ang orihinal na kasalanan ng Genesis 3 sa atin? Sinasabi nito, kaya mong mabuhay kahit wala ang Diyos. Hindi mo kailangan ng tulong ng Diyos upang maligtas. Ito ang tinig ni Satanas na nagtatago sa likod ng maskara ng reliyon sa ating buhay. Si Satanas na may kapangyarihan ng kamatayan at gustong maghari sa ating buhay ay patuloy tayong tinutuksong magsuot ng damit ng relihiyon at magpakitang makadiyos lamang sa panlabas. Kaya sa halip na magsisi at hayaang linisin ni Kristo ang ating puso sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tipan ng Genesis 3:15, tinitingnan natin ang iba ng may masamang pagtingin. Hinusgahan sila at nahuhulog sa alitan, tukso, panghihina ng loob at kawalan ng pag-asa. Iyan ang napakasamang gawain ni Satanas. Sa Genesis 3, nalinlang sina Adan at Eva ng tusong kasinungalingan ni Satanas at napalayo sila sa Diyos. Ngunit, binihisan sila ng Diyos ng kasuotang yari sa balat ng tupa. Ganoon din ngayon, binihisan tayo ng Diyos ng damit ng Ebanghelyo na ginawa sa pamagitan ng pag-ibig ni Jesucristo na ipinakita sa krus. Kaya hubarin natin ang magarang damit ng relihiyon na ibinigay ni Satanas na maganda lamang sa panlabas. Sa halip, isuot natin ang damit ni Kristo kung saan ang pag-ibig ni Kristo na ipinakita sa krus ay pumupuno sa ating buong buhay. At mula ngayon, ang Ebanghelyo lamang ang ating susundin. Basdan ninyo, lumipas na ang dating buhay at kay Kristo ako ay naging bagong nilalang na. Sa pangalan ni Kristo, magsimula nawa ang pagpapala ng muling paglikha. Kamatayan, sakit, kahirapan at kawalan ng kakayahan, lumayas kayo. Inubad ko na ang damit ng relihiyon. Mula ngayon, isusuot ko ang damit ni Kristo at susunod lamang ako sa landas ng Ebanghelyo. Ang mga anak ng Diyos na tumanggap ng kaligtasan ay sumusunod lamang kay Kristo. Kaya buong puso nating ipinapahayag, si Jesus ang Kristo. Ang mga anak ng Diyos na naligtas ay may katiyakang si Kristo.
na tumapo sa lahat ng gawain ng kaligtasan sa krus, ang siyang solusyon sa lahat ng ating mga problema. Kaya buong puso rin nating ipinapahayag, tapos na ang lahat ng problema. At hindi na tayo dapat muling magsuot ng damit ng relihiyon o mamuhay na relihiyong ugali lamang ang ating sinusunod. Kaya buong puso nating ipinapahayag, Satanas, lumayas ka! Ngayon, tayo mga remnant ay mga anak ng Diyos na tumanggap na kay Kristo at nakatanggap ng kaligtasan. Kaya isuot ninyo ang damit ng Ebanghelyo. Wasakin ang mga gawain ng dyablo na nagtutulak sa atin na mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Ibagsak ang lahat ng sumpa at kapahamakan. At naway magtagumpay kayo bilang mga kahangahangang espiritual na samit na nagbabahagi ng daan ng kaligtasan upang makatagpo ang Diyos. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ni Kristo. Buhay na Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng inyong salita. Mag-ingat sa kasinungalingan at pagkukunwari na nakatago sa likod ng maskara ng kautusan. Pamagitan ng salitang ito, tinulungan ninyo akong makita ang orihinal na kasalanan sa loob ko na nagnanais mabuhay ng hiwalay sa Diyos. Salamat po sa pagtulong ninyo sa akin upang lumaban sa espiritual na pakikipaglaban, upang malinis ang aking kalooban. Sa bawat araw, tulungan ninyo akong maramdaman ang pag-ibig ni Kristo na nagbuhos ng kanyang dugo sa krus upang iligtas ako. Tulungan ninyo akong mamuhay bilang isang espiritual na samit na sumusunod lamang kay Kristo. Dalangin ko ito sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.